Welcome po. Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito, isang bagong video po ang ating ipapalabas. Video po natin, yan, pagta-troubleshoot po ng Vespa compressor. Yan, 1/4. Yan. Topic natin, singaw. Yan, singaw muna yung pag-uusapan natin dito. Paano natin malalaman yung singaw dito sa mga yan, sa copper pipe na yan. Yan, copper tube. Yan, copper pipe o copper tube. Yan, pakikita ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot. Kung minsan ayaw mapuno ng tangke natin. Yan, ayaw mapuno ng tangke. Yan, yun nga po, may singaw. Yan. Ngayon, pakikita ko dito kung paano yung yung gagawin natin para ma-detect natin kung saan yung singaw niya. Yan. Bali, ito yung pinaka air pump natin. Ito, pag umikot yan, ito, pag pinandar natin yan, itong motor natin, iikot yan ngayon, dahil may belt yan, sasamang iikot ito, itong pulley niya. Yan. Tapos may piston dito yan. Yan, may piston siya, baba, akyat dito. Tapos merong ano dyan. Ngayon, dito siya umiigop ng hangin. Iigop ng hangin dyan. Pag tinakpan nyo yun, pag tinanggal natin to, dapat iigop yung hangin dyan. Dito niya ipapasa. Papasok dyan yung hangin. Yan. Pasok po dyan yung hangin. Tapos meron siyang one-way valve dito. Yan. Yung one-way valve po, pag napasok na yung hangin dun sa one-way valve, hindi na pwedeng bumalik dito. Yan, kung minsan may ball bearing yung one-way valve, kung minsan merong disc plate yan. Automatic siya nagsasara. Yan, pag pumasok na yung hangin, sasara. Ngayon, hindi na makakabalik dito yung hangin niya. Yan, yun po yung one-way valve na tinatawag. Tapos ito naman ito yung pinaka-emergency natin, switch natin. May tawag dito yung titignan natin dito. Ginawa din ako na dito para makompleto yung tutorial natin. Ito, ginawa na natin, pina-xerox natin. Ito, yung tawag po dito ay safety valve. Yan, safety valve. Meron siyang parang hinihila. Ito, yung safety valve na yan, ang ginagawa po niyan ay pag sobrang puno na ng tangke natin. Yan. Kailangan po kasi nating pag-usapan yung mga ganito. Yan, ito yun. Pag sobrang puno na nung tangke natin, kusa pong mag-o-open yan. Ito. Kusa mag-o-open yan, maglalabas ng hangin. Para hindi sumabog yung tangke natin. Yan, yung bakal na yan. Yan. Kasi nandyan po yung hangin. Yan. Kaya ito, importante to. Huwag yung tatanggalin yung ganito. Yan. Para hindi po sumabog yung tangke natin. Kasi dyan magdidepende yung natin. Yan, ayan siya. Ginawan natin siya ng Xerox. Ito. At syempre, nag-research din tayo. Yan. Yan. The only function of the safety valve, yan, nakasulat dyan, is to blow off the compressed air in the air oil separation tank when the pressure in the air oil separation tank exceeds the set pressure of the safety valve and thereby prevents the tank from cracking under high pressure. Yan po. Yan po yung ginagawa nito. Pag sobra na yung hangin yan, magre-release to, mag-open siya. At yun, pag nakuha na yung tamang hangin, ay magsasarado ulit siya. Yan, yan po yung trabaho niya. At ito rin, meron din tayo dito na ang tawag nun, pressure switch. Yan, ito yung pressure switch natin. Tapos ito naman yung pinaka pressure gauge natin. Yan po, balik po tayo dun sa topic natin. Yun nga po, yung sa singaw muna tayo ngayon. Sa ibang topic, pag-usapan natin kung paano yung wiring diagram sa next topic natin. Tapos paano mag-troubleshoot kung bakit ayaw umandar ng compressor natin. Ayaw umandar. Siyempre, magte-test muna tayo dito sa saksakan. Mauna ka dyan.
Yan, sa next video po natin yan. Bibitinin ko muna kayo. Kasi hindi natin mabubuo ito sa 20 minutes lang. Dahil maraming topic itong ano na to, air compressor na to. Yeah, tapos meron silang tinatawag na dalawang capacitor, yung running capacitor at starting capacitor. At nga, ayun nga po yung rewind na rin ito. Tetest natin kung grounded siya o may sunog yan. Pakikita rin natin yan sa mga next video natin. Tapos ito yung marami pong nagtatanong sa akin, meron na nagtanong pala yan. Ayaw kumarga yung tangke niya. Yun, magandang topic din. Yan, next video natin itatopic din natin yan. Pag-uusapan po natin yan. Yan. Balik na tayo sa ating topic mga bossing. Ito, testing tayo kung may singaw yung ano natin, compressor natin. Ito, sasaksak natin. Saksak na natin siya. Yan, tapos tatanggalin ko muna pala para may paliwanag ko muna ito. Tatabi muna natin yung mga ano natin, Xerox. Ito po, sa pag-check po pala ng may singaw, pag may singaw po kasi yan, hindi rin ganong kakarga yung tangke natin. Yan. Pag may singaw dito, yan, masyado mababa. Pag may singaw dyan, yan, gumagamit sila ng Teflon tape. Babaklasin mo yan. Ito, ikot lang to. Counterclockwise para tulusin. Yan, para matanggal natin. Counterclockwise. Clockwise para sa igpit. Gamit ka ng sinulid at Teflon tape. Dito rin ganun din sa ilalim. At dito rin. Basta yung merong may thread. Nilalagyan ng Teflon tape yan. At yun nga rin. Tapos po, sasabihin ko na rin dito, sa Shopee at Lazada may nabibili kayong ganito. Kung minsan 200 pesos lang, set na siya. Yan, set na siya ganito. Makikita niyo sa Shopee at Lazada, buo na. Pero meron ding mga nagpo-post na mahal, umabot ng 300 plus. Tapos meron pang iba klase naman, hindi siya ganito. Umabot ng 800 to 900. Yun. Pero yun, huwag kayong mag-alala. Research nga natin, meron mura. Meron siya mura na ganyan, buo na siya. Set siya. Yan. Kung bibili naman kayo ng copper tube, kung meron kayo ng panggawa ng labi, pampitpit. Kasi parang may pine-press po kasi dito. Yan. Ito nabibili nyo lang ito kung per foot lang. Sa 20 pesos. Yan, kung minsan 60 pesos lang. Dapat alam nyo lang yung sukat niya. Kung 1/4 yan o basta yung size niya. Yan po. Tapos dito tayo sa kung paano natin matitrace yung singaw. Gagamit tayo ng sponge. Tapos liquid soap o di kaya sabon pwede rin. Basta mabula siya. Dapat mabula yung gagawin natin. Yan. Yan, papuso muna yung video natin kasi gawa tayo ng hindi gaano mabula to. Yan po, balik po tayo sa ating pag-aaral sa isang compressor. Ito, gaya nga po nito, Vespa compressor. Minsan marami nagtatanong kung paano mag-troubleshoot. Yan, yung mga capacitor din, kung ano yung numero nila, size nila. Yan. Ito po, dinagdagan ko lang ng sabon para medyo mabula siya. Start na tayo. Yan, sinaksak na natin. Ngayon, ito, papakita ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot. So, pabubula lang po kayo ng pabubula lang tayo. Sabon o di kaya mas maganda liquid soap. Ito, dito nyo titignan yan kung may tagas. Yan. Yung mga ganito. Yan po, may bula-bula siya. Ilalapit natin ng konti. Yan, makikita nyo na wala naman. Yan. Tapos yung copper tube din o copper pipe natin, nilalagyan din yan. Dapat mabula talaga. Yan. Kita nyo po, wala naman siyang tagas dito. Ito, pakikita natin kung paano yung may tagas. Bubuksan natin ng konti. Bubuksan natin siya ng konti bilang halimbawa. Yan, bilang halimbawa. Meron tayong 20 minutes na video. Yan, bubuksan natin siya ng konti.
Ito po, gagawin ko lang 20 minutes video para hindi na tayo mag-edit. Kasi matagal po mag-render ng video sa Adobe After Effects. Yan, kaya yung mga next video po natin, panoorin nyo na lang. Ibang topic yung gagawin natin sa mga next video natin. Ito para masampulan lang po natin. Bubuksan natin ng konti ito para maipakita ko lang sa inyo yung yung mesingaw. Yan, kung paano yung mesingaw. Tapos pagkatapos po ng video na to, next topic tayo. Yan, binuksan lang natin ng konti para makita nyo yung example natin. Yan, pinandar natin siya. Tapos gamit pa rin yung sponge, yung pang-ugas ng pinggan natin. Ginagamit sa pang-ugas ng pinggan. Tapos ito siya. Ayan. Ayan, makikita nyo po dyan sa video natin. Yan, sana maging visible lang sa camera. Ayan siya. Ayan, pag sumisingaw po yan, ayan yung makikita nyo, gumagalaw yung bubbles. Ayan, may singaw siya pag ganyan. Ayan, may singaw siya. Ayan po, makikita nyo dyan na nagbabubble siya. Ayan. Ayan, malakas yung bubbles. Yan, ganyan po yung may singaw at ayan po yung natin, tinatanggal. Yan po, makikita nyo dyan na ayun yung tapos diretso po yung pipe na yan. Ayan po yung mga tinetest natin. Tapos pababa dito. Yan, sa ilalim. Yan, lipat tayo. Yan, makikita natin naman dito na umangat naman yung pressure natin. Yan. Tapos yan, may hangin na siya. Yan, may hangin na siya. Tapos ito pa rin yung gagamitan natin ng bubbles. Yan, para matest natin kung may singaw siya dyan. Ganyan lang po yung pagtetest. Basta dapat mas mabula siya, mas maganda. Ayan. Ayan po. Ayun, makikita nyo doon, may singaw din siya sa ilalim. Ayan, nagbubble siya. Ayun, laki. May singaw din po sa ilalim to. Ayan, isa pa. Ayan, may singaw po sa ilalim. Tapos ayan lang po yung mga importante. Tapos dito rin, itong pinaka gate valve natin. Yan, tinetest din dyan. May singaw din. Tapos dito rin sa pressure gates, dito sa ilalim. Tinetest din dyan. Tapos isa pa po, yung pinaka ilalim ng tangke. Yung pag pinapatulo natin siya o i-drain natin sila. Yan, pag i-drain nyo siya, merong dyan, pinipihit din dyan. Yung tanggalin yung tornilyo dyan para mapatulo natin. Yan, tetest din po ng bula pa rin yung pag-testing natin. Yan po, ayan muna po yung unang video natin, yung pagtetest. Ito pa po pala, dito rin. Ito yung pipe. Ito pa yung isang pipe pala. Muntik na natin nakalimutan. Ito yung pipe na to, tinetest din yan. Yan, kung may bula pa rin. Kung may sumisingaw pa rin yan. 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 Tapos itong safety valve natin. Tapos yung ilalim nga ng pressure gauge. Yan. Tinetest natin gamit yung bula pa rin. Tapos itong copper tube na to, susundan pa rin yan. Papunta naman dito sa pressure switch. Ito. Tetest pa rin dyan yan. May singaw pa rin. Yan. Yan po, wala naman singaw dito. Okay naman siya. Kaya dito rin okay siya. Dito may konti lang sa ilalim. Yan, dito sa ilalim meron siyang konti. Yan, mas maganda sana kung mabula. Yan, kanina nagbubble siya pero ngayon hindi na naman. Yan. Yan, pero dito ito po. Kikita niyo naman diyan na malakas kasi pinaano natin kanina bilang sample nga. Yan. Bumubula siya. Yan, meron siya dito. Kasi yun nga bilang sample, nilusen natin ng konti. Yan. Yan po, sana nagustuhan niyo yung video natin. First topic natin, yun nga, pagto-troubleshoot kung saan yung mesingaw. Yan, kasi pag mesingaw yan, pag mesingaw po dito yan,
matagal mapuno itong tangke natin. May singaw kasi, kung may singaw dito. Yan. Ito yung intake ng air natin dito sa may filter. Pag intake po to, ito naman yung maglalabas. Yan, out na po ng angin to. Ito yung magpupush ng angin papunta dito. Papasok sa ating tangke. Yan. Tapos meron nga pong ano dyan, yung pinaka one-way valve. Ibig sabihin one-way valve, isang direction lang po yung pagpasok ng hangin. Pagpabalik na, paangat na, hindi na babalik yung hangin dito. Kaya tinawag nilang one-way valve. Ito po yan. Yan. Tapos may iba't ibang klase ng one-way valve. Merong parang bola. At meron din disc na nag-automatic. Ano po yan, nagsasarado siya. Para hindi nga po bumalik yung pressure dito. Yan. Ayun po yung trabaho ng one-way valve. Kaya dapat, huwag yung tatanggalin yung one-way valve kasi importante po yan. Hindi mapupuno yan pag rekta lang to. Ito, itong copper tube na to. Pag rekta yan, walang one-way valve dyan, hindi po mapupuno itong tangke natin. Yan. Yan po, channel name po natin, Beck and Toink. Next video po, bisitahin nyo na lang po yung channel natin, Beck and Toink, about iba pang topic about dito sa compressor. Yan, ginawa ko talagang malilit to para ano, hindi na ako mag-render o hindi ko na-edit sa Adobe After Effects. Yan po, subscribe po at like kung nagustuhan lang ang video natin at marami pong salamat. Kung may katanungan po kayo about compressor, rewind o anuman, kung kaya natin sagutin, sasagutin po natin yan. Yan, meron naman tayo konting alam. Pero hindi ko naman sinasabing alam na natin lahat, pero napapag-aralan po ang lahat ng bagay. Yan, meron din tayong compressor na, meron din tayong motor na malaki. Yan. Kung tatanong kayo ng wiring installation yan, meron, alam natin yan. At yung three-way, three-piece motor, yan, single-piece motor, at yung three-piece motor. Yung mga naglalamber dyan, yan, pwede natin gawan ng diagram kung magtatanong kayo ng diagram kung paano nilalagay yung malaking capacitor. Yan po. Maraming salamat, Beck and Toink. Yan po.